May nakapagsabi mga kaibigan, bagamat hindi pa natin nakumpirma, malamang na malaki daw po ang posibilidad na baka nag-aaway ngayon o tapos ng mag-away, magkasagutan, ang magkapatid na mga Remulla. Itong si Justice Secretary Boying Remulla at ang kanyang nakababatang kapatid na si DILG Secretary John Vic Remulla. Ito'y matapos po naman ang ipinatawag na hearing po ng Senado Committee on Foreign Relations na pinamumunuan po naman ng presidential sister na si Senadora Amy Marcos kamakailan mga kaibigan kung saan nalantad ang tila pagsisinungaling ng mga cabinet members ng Pangulong Marcos. Kaugnay pa rin po nung ginawang paghuli, pagdakip at pagpapadala sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Ferdinand o kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kaibigan. Ano? Dahil alam nyo naman, napanood nyo siguro ito, na sa isang interview binanggit nitong si nakababatang Remulla ng DILG na sila sila ang core group ng Malacanang siya, si Anyo, si Boying Remulla, si Gibo Teodoro at ang Pangulong Marcos ang nagplano sa pagdakip kay dating Pangulong Duterte at ipatapon nga doon sa Netherlands. Doon po naman sa ICC at doon sa lilitisin mga kaibigan. Siyempre, normal na reaksyon no kapag ka ikaw ang panganay at hindi mo nagustuhan yung ginawa ng iyong nakababatang kapatid, talagang pagsasabihan mo siya. Baka malamang pinalo pa niya sa puwet, pinagsabihan dahil huling-huli sa kanilang bibig mga kaibigan ang hindi nagtutugmang mga pahayag kaugnay po ng ginawang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kaibigan. Balikan nga ho natin base doon sa mga pahayag po ng mga eksperto at maging nung pagtanggi nitong si Department of Solicitor General Menardo Guevara na dati rin pong Department of Justice Secretary. Sinabi na niya noon mga kaibigan na yun pong war on drugs mga kaibigan na ikinakaso at naging basihan ng kaso kay dating Pangulong Duterte, hindi siya nagfo-fall doon po naman sa kategorya na crime against humanity. Binanggit na po yan nitong si Solicitor General Menardo Guevara mga mahigit isang taon na yung nakalilipas mga kaibigan. Ano ho? Nung binabanggit nga at pinalulutang itong issue na baka nga hulihin at ipadala sa ICC itong si dating Pangulong Duterte. Ano ba yung mga apat na malalaking krimen na dapat na pagtuunan ng pansin mga kaibigan ng ICC o International Criminal Court diyan sa The Hague, Netherlands dahil po sa magnitude o laki o ng krimen na nagawa ng isang individual o leader ng isang bansa mga kaibigan. Ito yung mga apat na krimen. Banggitin ko lamang ho, ano ho. Isa ay yung genocide. Ito yung pagpatay ho ng milyon-milyon, hindi lang libo-libo o daang libo, kundi milyong katao yung namatay dahil po sa ipinag-utos ito ng isang leader. Yung genocide, katulad po nung nangyari ng World War II. Kung maalala nyo, itong si Hitler, mga kaibigan, ano ho, milyon-milyong tao ho ang namatay dyan at yan ho ang kahalintulad ng genocide. Mga war crimes, mga marami hong nangyayaring ano rito digmaan dito sa bahagi po ng Europe. Diyan sa, oo, kung saan na-try ho dito yung isang leader nila, itong si Slobodan Milosevic. Dahil kitang-kita noong panahong yan, 1990s mga kaibigan, na nagpatupad po sila ng ethnic cleansing dyan sa bahagi ng, kung hindi ako nagkakamali, Yugoslavia or somewhere in Europe mga kaibigan. At kitang-kita ko naman
kung ano yung ginawa nilang krimen, yan ho yung war crimes na maituturing. Crimes of aggression yung pangatlo po. Kapagka crimes of aggression, kapagka, dinayo mo o I mean, sinugod mo yung isang, ipinag-utos mo yung, um, pagsugod sa isang bansa na tahimik, mga kaibigan. Oh, crimes of aggression siyempre kapagka nagpatupad ka ng pananakop sa isang lugar, katulad ho ng, ginawa ng Amerika, isang ehemplo yan dun sa Afghanistan at maging sa Iraq, marami hong namatay. Yan ho yung crimes of aggression at crime against humanity. Paano ho nasakop ng crime against humanity at isinampa yung kasong crime against humanity kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inilatag ho diyan sa ICC nung unang araw ng pagtatanong sa kanya from 2011 to 2019, 43 yung yumao. 43 katao yung yumao dito sa pagitan po ng 2011 at 2019. Hindi naman napapatunayan na ipinag-utos nga ng dating Pangulo ang pagpatay sa mga ito, kundi nadamay lamang ito o nadamay lamang sila doon sa pagpapatupad ng operasyon, lehitimong operasyon ng mga otoridad, mga kaibigan. Yung magnitude, yung laki ng pinsala sa mga tao, sa mga mamamayan. Paano mo sasabihin ng crime against humanity ito? Yun ang binabanggit nitong si Solicitor General Menardo Guevara na meron po namang katotohanan talaga, mga kaibigan. Yung magnitude, laki ng pinsala na naganap ng ipinatupad po namang operasyon. Pero in between 2011 to 2019, 43 ho ang napaulat na namatay, mga kaibigan. At sinabi pa nitong si um, Solgen Menardo Guevara na yung war on drugs na ipinatupad po ng Duterte administration ay lehitimo pong law enforcement operation at hindi ito digmaan laban sa mga drug users at mga pushers, kundi digmaan ho laban dyan sa umiiral na droga. Hindi ibig sabihin nito, hahabulin yung mga pushers at mga drug addicts, kundi laban ho talaga doon sa umiiral po na droga na napakalaganap na po dyan sa Pilipinas, mga kaibigan. So iginiit po nitong si Guevara na yung war on drugs does not fit the concept of crime against humanity. Hindi nabibilang doon sa apat po na krimen, pangunahing krimen, na kailangang idulog dyan po sa International Criminal Court, mga kaibigan. Yan ho yung binigyang diin nitong si Solgen Guevara na binanggit na po niya isang taon na ang nakalilipas bago pa man itong kanyang pag pagtanggi na ilaban at ipagtanggol ang pamahalaan laban din po naman sa mga inihaing petisyon ng mga anak ng dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan po naman sa Korte Suprema, mga kaibigan. So, may update lamang po tayo na yung ICC ay ipinag-utos na yung disclosure of evidence o paglalatag ng mga ebidensya para sa kasong kinakaharap po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po naman sa The Hague, Netherlands, mga kaibigan. Pinasusumitan na rin ng mga judges sa prosecutor ang general information ng mga testigong ilalabas nila at kung plano ng mga ito na humiling ng anonymity ng sinumang potensyal na saksi o hindi. At alam naman na po natin kung sino yung lead counsel ng dating Pangulo, si Kaufman, isang Israeli at British national na matagal na ho yatang nagtatanggol dyan sa ICC, mga kaibigan. And merong isang Pilipino na hindi pa pinangalanan itong si VP Sara na kabilang po dyan sa mga battery of lawyers na magtatanggol sa dating Pangulo dyan po naman sa Netherlands.
Hopefully po, makakadalaw tayo diyan sa The Hague sa malapit na hinaharap para naman makausap po natin yung mga kababayan na patuloy na dumadami at nagtutungo diyan sa The Hague, Netherlands para po magpakita ng suporta diyan sa dating pangulo. Napakarami, kahit saang sulok po ng mundo, nagpupunta sila. Meron ngang biro, siguro magandang isabay yung Barrio Fiesta. Barrio Fiesta diyan sa The Hague, Netherlands. Dahil napakadami hong mga Pilipino, mga kaibigan, ang pumupunta ngayon diyan. Nagmumula sa iba't ibang panig po ng mundo para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte. Yan lamang ho mga kaibigan ho. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK, isang subscription lamang po, maligayang maligaya na tayo. Sa magandang oras po sa inyo. Bye for now, folks. Bye!